ko. Grabe, parang patay yung makina. Oh, sobrang tingin. Wala akong marinig. Tapos kampana. Okay na, konting vibration lang. Dahil dun sa may engine support. Napit! Woohoo! Bali, kaagising ko lang. Tapos nandito ako ngayon sa Gentry. Sa bahay namin talaga. Kakagising ko lang tapos may dumating na deliver. Ito siya. Yan. Galing kay Sir Jeff Mampusti. So, bali ano to. Kahapon ko lang in-order to. Kahapon ba tama? O nung isang gabi. Oo, kahapon. Yung last two parts na kailangan ko para maging maayos na yung engine. So, bali pag nakabit ko to, ayos na yung engine, kondisyon na siya, and lipat na tayo sa ibang concern. Pwedeng engine support, pang ilalim, or kung anong mas kailangan ng sasakyan. So, bali, ito na lang yung last talaga. As per our mechanic, kay Sir Reggie, na nag-diagnose ng sasakyan. Pinuntahan siya ng Saturday, tapos chinek niya yung engine, then wala kaming mahanap na may kakabit. Kaya in-order ko siya kay Sir Jeff. At ang laman nito, yung idle up, tsaka yung map sensor. Kasi yung unang map sensor na kinabit ko nalusaw agad. So sabi ni Sir Reggie, baka sa pagkakalagay ko daw kailangan nasa maayos na lagayan, hindi exposed, hindi masyadong tutok sa init. So baka nainitan agad na lusaw. So gagawin ko ng mas maayos na lagayan yung map sensor, at kapalitan ko lang yung idle up. Uy. You know, meron tayong ganito from Sir Jeff. Thank you, Sir Jeff. Meron na rin tayong kasamang key holder. Yan, no? Thank you. Ito yung map sensor. Okay. Maayos na maayos. Check. Check natin. Yun. Nice one. Idle up. Tapos idle. Nice ha. Bali ito yung idle up. Ito yun. Ito. Sabi ni Sir Jeff, sabi ni Sir Reggie, basta tama yung pagkakakabit ng hose. Tapos i-adjust ka na lang konti-unti dito. Okay na yan. Tapos ito naman yung map sensor. Ito yung isa yung nalusaw agad. Ito yung luma. So hanap lang ako ng magandang ng pwesto para sa map sensor. Maabot siya ng 2,000. Grabe yun. 1,800 ata ito. Yung luma. Steam bago.
Yan. As is naman yan. Diretso lang kabit. Wala namang babaguhin sa wiring. Wala rin babaguhin sa... Papalitan ko lang. Uy! So ito yung pang-adjust ko dito. Wow. Try ko muna painitin. Baka nagko-cold start lang kaya mataas yung minor. Okay. Baka cold start lang. Grabe, hindi ako mapakali. Kaya ginawa ko, umalis talaga ako ng bahay. Dala-dala ko yung sasakyan. Tapos naghahanap ako ng shop na pwedeng tumingin nito kasi feeling ko may mali. May mali talaga. Feeling ko nga sa wiring eh. So, hanggang napunta na ako ng Amadeo. At doon ako na diretso kay Kieshe sa SB Salon. So, ayun, nakausap ko si Kieshe. In-explain ko lahat. Sabi ko, bagong palit yung idle up, bagong palit yung map sensor, bago po yun. And kakalinis lang din ng throttle body, kakalinis lang din ng IACB. And alam ko, nagawa ko na lahat. Pero, feeling ko parang may mali pa din. So, ginawa niya, binaklas na lahat, chinek niya, and doon niya na discover na ang problema pala ay nasa ECU, which is wala naman ako masyadong alam doon. So, yun, ginawa niya yun. Yung kaninang sasakyan, di ba tinatanong ko? Yung mali, yung small van, sinaingit ako, sobrang tahimik ng sasakyan nung nakahinto. As in, parang patay yung makina. So, nung napatay, tinanong ko ba kung inayos nila. Sabi ko, kakaayos lang daw. Kaya daw sobrang tahimik ng makina. Tapos ito ngayon, sobrang tahimik din. Wala tayo sa malayo. Sobrang responsive. Kuha lahat. ECU lang pala problema. Pumuntik na yan. Ang binabayaran kasi doon, kumbaga, konti lang yung inayos nila eh. Nasunog na capacitor, nasunog na resistor. Ang binabayaran kasi doon, yung pag-diagnose. Kumbaga, ang daling ayusin ng capacitor tsaka ng resistor. Pero ang hirap ma-diagnose nun. Ilang tawag dito, mekaniko na yung nag-check ng sasakyan. Tapos umiikot lang sa idle up, sa ACB, sa throttle body yung problema. So, tahimik. Tutong mo dito. Saan? Dito. Tahimik oh, grabe. Parang patay yung makina. Oh, sobrang tingin. Wala akong marinig. Tapos ang banat. Okay na. Konting vibration lang. Dahil dun sa may engine support.
Lapit! Woohoo! Ngayon lang ako napangiti ng napagastos. Napagastos ako, pero nakangiti. Sulit. Gumastos ka man ng malaki-laki, pero sulit talaga. Malapit talaga si Kirsten. Baklas lang lahat, tapos chinek yung mga ganito ganyan, diagnose. Akala ko nung una sira yung wiring sa sa may idle up. Yung pala ayos din yung idle up, ayos yung map set. So problema lang talaga yung ECU. Medyo napalunok ako kanino nung sinabing 4,000 eh. Kaso na ako kukuha ng 4,000 ngayon Tapos 500 naglagay ng engine check engine light. Bali yung check engine light dito, hindi siya check engine talaga yung icon, yung logo. Auto off. Kapag lumabas yun yung check engine. Pagka wala yun, okay na. So kapag unang susi, iilaw yung yung auto off, check engine. Tapos after na pagka bukas mo pa na isa, pag nag-start na yung makina, automatic mawawala na yung auto off. Wala silang ilaw ng check engine, pero okay na yun. Intindi no? Parang patay yung makina, no? Grabe, sobrang sulit.